Isa po sa mga pinakamalalalim at pinakamahahapding mga sugat at pinakamalalang mga gyera ay nangyayari hindi laban sa mga bansa, kundi sa loob ng isa mismong pamilya. How can the family be a war zone? Sa Genesis po, the so-called Book of Beginnings, makikita natin ang mga napakamatapat na pagsasalarawan ng mga pamilya, pagsisimula ng mga pamilya, at mga pasimula rin ng mga gulo sa loob ng pamilya. In Genesis, we see a candid picture of the beginning of families, of family feuds, and even of dysfunctional families. Ang dalangin natin ay matutuhan natin ang mga dapat matutunan mula sa karanasan ng mga naunang pamilya. Ang word po na pathology, ibig sabihin na ipag-aaral ng mga sakit. Kaya yan po ang ating sisikaping gawin ngayon, pathology of family feuds. Pag-aaral ng mga sakit na pangpamilya na hindi lang noon nagaganap, kundi ngayon din. Diyos namin, salamat po sapagkat kayo mabuti, sapagkat kayo ay maibigin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Hugasan niyo po ang aming mga kasalanan. Gawin niyo po kaming banal dahil sa inyong pagpapatawad at paglilinis. At na kami makaharap sa inyo ng walang agam-agam, humingi na inyong pagpapala, pagtutuwid, at humingi ng maraming mga bagay na kailangan namin sa buhay na ito. Niloloob nawan ninyo, Panginoon, na kayo ang aming maging tagapagsalita. Nais aming madinig ang inyong tinig, mangusap po kayo, turuan nyo kami, patibayin, ituwid, paliwanagin ninyo ang aming mga kadiliman, at ituwid nyo mga baluktot sa aming kaisipan. Nawa kayo po ang siyang magpagaling sa mga sakit namin, sakit ng aming damdamin, at sakit ng aming mga pamilya. Speak, Father, protect us from lies, from falsehood, and from works of evil men and evil spirits. We put ourselves under your protection, O God of heaven. Walk in our midst, teach us, heal us. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Amen. Pathology of family feuds. Mga pag-aaral ng mga sakit ng pamilya kung ba't nagkakaroon ng mga hidwaan at pagkakagalit. Nais mo nating tingnan ang isang uri ng family sickness, and that was Joseph's brother's brutality. Si Joseph na tinatawag na dreamer, ay alam natin na napakasaklap ng sinapit sa kamay ng sarili niyang mga kapatid. Joseph's brothers throw him into a well and sell him to slavery. Kung babalikan natin yung panahon, yun ang makikita nating eksena, they were throwing him into a well and then selling him to slavery. Yan ay sinalamin sa Genesis 37. At isa pa po dyan, Joseph's brothers deceive their father and then countenance their father's anguish and sorrow. Matapos po nilang itapon itong si Joseph sa isang balon at matapos siyang ibenta upang maging alipin sa isang napakalayong bayan, ay pinagsinungalingan lang ang kanilang ama na namatay daw ang kanilang kapatid na si Joseph, sinila ng isang mabangis na hayop at dala-dala pa nila ang balabal nito na kinulapulan nila ng dugo ng hayop upang papaniwalain ang kanilang matanda ng ama na ang paborito nitong anak na si Joseph ay nilapa ng mga hayop. Natiis nila ang pagdurusa ng kanilang ama, subalit yan ay meron ding dahilan. Genesis 37 tells us about this brutal storytelling at kung paano nila natiis ang pagdaramdam at pagluluksa ng kanilang ama. But Jacob, their father, also trivialized all his other children. Alam na ng mga anak ni Jacob na si Joseph lang ang mahalaga sa kanilang tatay, pero ito'y lalo pang naging malinaw nung akala ng matanda ay namatay na nga si Joseph. Genesis 37:35, all his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. No, he said, in mourning will I go down to the grave to my son. So his father wept for him. Tinanggihan niya ang lahat ng uri ng pagbibigay sa kanya ng ginhawa ng kanyang mga anak. At sabi niya, sasama na ako sa libingan ng aking anak, na parang yun lang ang kaisa-isa niyang anak. Why would Joseph's brothers do that to Joseph and to their father? How could they do that? And one possible explanation is that they were victims of their father Jacob's blatant favoritism. Bakit nadibdib ng mga kapatid ni Joseph na siya itapon sa balon at ibenta sa malayo? Sapagkat pinaninibughaan nila, kinaiinis nila at kinakainggitan. At bakit nila nagawa yon? Pati sa kanilang ama na nagdaramdam at nagluluksa ay hindi nila sinabi ang totoo sapagkat sila ay may malalim ding sugat. Dinaramdam nila ang favoritism ng tatay nila na ang mahalaga lang na anak si Joseph.
So let's take a look at the Genesis family sickness, and that was Jacob's favoritism. Grabe po ang favoritism sa Genesis, kaya dapat nating suriin. Kung atin pong titingnan ang family tree nitong si Jacob, na si Jacob ay anak ni Isaac, na siyang anak naman ni Abraham. So tingnan natin ito ng chronologically. Si Abraham ay nagkaanak sa kanyang katulong na si Hagar. Ang pangalan ng anak niya ay si Ismael. Yun ang panganay. Dapat ay yun ang tumanggap ng pagpapala. Subalit nagkaroon siya ng anak kay Sarah, ang kanyang tunay na asawa. Pangalawang anak na si Isaac. Ito ang tumanggap ng pagpapala. Si Isaac ay nagpakasal kay Rebecca at naging anak nila si Jacob at si Esau. Si Esau ang panganay na dapat sana'y tumanggap ng pagpapala. Ang tumanggap ay si Jacob. Si Jacob ay nagpakasal unang-una kay Leah sapagkat siya'y nadaya. Nanliligaw siya ng 7 taon at nanunuyuan at nung gabi ng pagpupulot gata ng mag-asawa, ang kanya palang kasama sa loob ng kulambo ay si Leah. Hindi si Raquel na tunay niyang iniibig. At siya'y nanuyo pa ng 7 taon para mapasa kanya din si Raquel o si Rachel. So nagkaanak si Jacob dito kay Leah na mga marami. Ang panganay si Reuben na dapat sana'y tumanggap ng pagpapala. Subalit ang paborito naman itong si Jacob ay ang mga anak niya kay Raquel. At si Joseph ay isa dito. At si Joseph ang tumanggap ng kanyang pabor. Ito po ang background ng angkan na ito. Let's go back to Jacob's favoritism. Jacob favored his 2 sons by Rachel, Joseph and Benjamin, and disregarded his children by Leah. Bakit na naman? Bakit niya nagawa yon? Because Jacob was deceived into marrying Leah. Nasa Genesis 29 yan. Sapagkat ang nagustuhan niya po yung nakababatang kapatid, siya nanuyo ng 7 taon. At nung sabi niyang tama na ang panunuyo, gusto ko nang maangkin itong babaeng aking matagal nang pinaghihirapan, ay ibinigay sa kanya ang ate. At sa dilim marahil, doon sa tent ng kanilang honeymoon, hindi niya alam na ang kanyang nakasama nung gabing yon ay ang ate nito na si Leah. Kaya kailangan ituloy na niya ang nangyaring relasyon at siya ay nanuyo pa ng 7 na namang taon para mapasa kanya rin yung nakababatang kapatid na mas mahal niya na si Raquel. So he was able to marry Rachel only after 7 more years of service. Sa Genesis 29, 26 to 27, nung nagrereklamo siya na bakit itong ate ang ibinigay niyo sa akin, hindi naman siya ang gusto ko, Laban replied, "It is not our custom to give the younger daughter in marriage before the older one. Finish this daughter's bridal week, then we will give you the younger one also, in return for another 7 years of work." So nung nagreklamo po itong si Jacob sa tatay ni Leah na si Laban, nagpahiwatig itong si Jacob tungkol sa naging sariling pandaraya na ginawa naman nitong si Jacob sa kanyang sariling amang si Isaac. Napupuntahan natin yan mamaya. Nagreklamo siyang nadaya siya, pero nandaya din naman siya. Dinaya niya ang tatay niya para maagaw ang mana ng kanyang kapatid na si Esau. No? Laban alluded to Jacob's own deception of his father Isaac and his own grab at his elder brother's birthright and his debt to the institution of the firstborn. Sapagkat noong mga panahon na yun po ay malinaw na ang kaugalian, ang panganay ang tatanggap ng pagpapala. Kaya sa pagsasabi nitong si Laban na hindi naman marapat na ibigay ko yung anak kong bunso, dapat mauna ang panganay, ay para na rin niyang ipinahihiwatig kay Laban, yan kasi ang kasalanan mo, so yan ngayon ang magiging parusa rin sa'yo. Kung inagaw mo yung karapatan ng panganay, ngayon magbabayad ka para sa karapatan ng panganay na ito na aking anak. You know, Jacob deceived his father Isaac by pretending to be Esau. He stole his elder brother's Esau's birthright through deception. Noon pong matanda na itong kanyang tatay, ay magbibigay na ito ng pagpapala. Dapat tanggapin ni Esau, yung kuya, si Isaac at ang kanyang nanay na si Rebecca, ay nagkasundo. Magkasapakat sila na dayain ang matanda sapagkat nabulag na ito sa katandaan, nakaratay sa higaan, at mamamatay na ibibigay nilang ang pagpapala, dinaya ng mag-ina. No? Sabi nitong tatay na si Isaac, tawagin si Esau, sabihin siya ay maghunting
at mag-uwi siya sa akin ng masarap na karne ng kung ano man ang kanyang mahuling hayop, at patapos niyang lutuin at ipakain sa akin, ay ibibigay ko na ang aking pagpapala. Dinaya ng mag-ina ang matanda. Sinabi ng nanay ni si Rebecca sa kanyang anak na si Jacob, kunwari ikaw ang kuya mo. Magluluto ako ng masarap na paborito ng tatay mo, dalhin mo sa kanya sa loob ng tent niya, pakainin mo, tapos kunin mo yung pagpapala. Magkaibang magkaiba itong magkapatid na si Esau at si Jacob. Si Esau ay isang man of the outdoors. Kumbaga napaka-macho man, lagi nag-hunting, nandun lagi sa mga bundok at sa mga ilang, at lagi nag-uuwi sa tatay niya ng kanyang mga nahuling hayop. Niluluto niya, ay pinapakain niya. Samantalang ito namang si Jacob ay laging nasa bahay, nasa buntot ng saya ng nanay niya, at lagi silang magkasapakat na mag-ina. Sila ang magkasundo. So ang paborito ng ina ay yung bunso, ang paborito ng tatay ay yung panganay. Nung pumasok ngayon, itong si Jacob sa tent ng kanyang tatay, kinailangan nilang dayain ng matanda dahil si Esau ay balbon, mabuhok ang katawan at amoy pawis, amoy bundok, amoy lalaki, kumbaga, no? Ngayon naman, itong isa ay makinis na makinis ang balat at siguro ay amoy Nivea dahil kasama lagi ng nanay niya. So kinailangan nilang kumuha ng balat ng hayop at ibinalot sa kanyang braso para pag hinipo ng tatay, balbon ang mahipo dahil bulag na ang matanda. Pinagsuot ng damit ng kuya niya para yung amoy, yung kuya ang maamoy. Genesis 27:18-20. He, meaning Jacob, went to his father and said, "My father." "Yes, my son," he answered. "Who is it?" Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn. I have done as you have told me. Please sit up and eat some of the game so that you may give me your blessing." Pumasok sa tent ang tatay niya. "Sino yan?" Sabi ng tatay niya, "Ako po si Esau, ang inyong anak na panganay. Kumain na po kayo at ibigay niyo na ang pagpapala." At pagkatapos nga, Jacob extracted Esau's birthright through opportunism. Una, naagaw nitong si Jacob dun sa tatay dahil dinaya niya. Pero yung kapatid naman niya, pinagsamantalahan niya ang isang pangangailangan sa Genesis 25. Minsan ay luto na naman itong Jacob na ito sa loob ng bahay. Dumating ang kuya niya, gutom na gutom, walang na-hunting, walang nahuli. Sabi, "Pakanin mo ko." "Aba, ibigay mo muna sa akin ang birthright mo bago ta pakanin." Gutom na yung kuya niya. Sabi, "Aanin ko pa yung birthright kung mamamatay na ako sa gutom." "O sige, akin na yung isang bowl ng lentils na yan. Ginisang munggo lang." No? Nakuha nitong si Jacob ang mana ng kuya niya. Kaya napakagulo ng pamilyang ito. At kung tutuusin natin, bakit nagkagulo-gulo? Because una, his father Isaac played favorites. Bakit nadaya ni Jacob ang tatay niya? Kasi alam niya na wala siyang makukuha kung dadaanin lang niya sa patas. Kasi paborito yung kuya. So, meron na namang favoritism itong si Isaac, kaya nagkagulo. Ang tanong, bakit naman nagkaroon ng favoritism si Isaac? So, aakyat na naman tayo sa family tree. Another Genesis family sickness, Isaac's favoritism. So, Isaac favored Esau more than Jacob, as we have already established. Esau was an outdoors man, and he brought game and meat to Isaac. Genesis 25:27-28. Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was a quiet man, staying among the tents. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau. Napipili siya lagi sa regalo ng anak niya. Ito ngayon ang kanyang paboritong-paborito. And obviously, although the Bible doesn't say it explicitly, it was so obvious na nahati ang pamilya, kinampihan ng nanay ang bunso, at kakampi naman ng tatay ang panganay. Genesis 27:2-4, Isaac said, "I am now an old man and don't know the day of my death. Now then, get your weapons," sabi niya kay Esau, "your quiver and your bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die." We are talking about the patriarchs of the Bible, our great grandfathers.
Sabi nitong si Isaac, mamamatay na ako. Anong iniisip niyo? Magdarasal siya, magsisisi, lalapit sa Diyos. Hindi, sabi niya, gusto kong kumain ng masarap at mamamatay na ako. So, maghunting ka, dalhin mo sa akin dito at pag nakain ko na yan, ibibigay ko na ang blessing at nang mamatay na ako. Napaka ganda ng mga kasaysayan kung sila po'y titingnan natin kung paano ikinukwento. Huwag nating huhusgahan from the history of the church, from the impositions of the New Testament. Yan ang katotohanan na nangyari sa kanilang buhay. Ang tanong, how could Isaac play favorites? How could he be so partial to meat, to gifts, to offerings? Sariwain natin na si Isaac ay inialay ng kanyang amang si Abraham doon sa bundok. Hiningi ng Diyos kay Abraham, ialay mo ang iyong anak na si Isaac, itali, saksakin, sunugin at gawing offering sa akin. At yan ay teenager na si Isaac nung mangyari yon, kaya hindi na niya nalimot ang episode na ito. Isaac would probably not forget the meat, the animal that became the offering instead, na nakarecord sa Genesis 22. Ganun na lamang ang naging hilig niya sa barbecue dahil muntik nang siya ang na-barbecue. So, hindi natin alam kung anong nangyari sa loob ng kanyang isip, subalit sobra siyang napahilig sa mga burnt offerings. Isaac would probably not forget the fact that he could have been an offering by his father. At tanggalin natin ang mga religious glorifications of this and just be humans. Anong papasok sa inyong isip? Kung na-realize nyo na ang tatay nyo ay handa kayong ialay, handa kayong saksakin, patayin, sunugin, kahit pa nga para sa Diyos, at kahit pa nga hindi natuloy. This probably devastated him. This probably stunted his growth. Maaring naka-epekto ito sa emosyon, sa buong pagkatao nitong si Isaac. Dahil kung inyo pong susuriin ang buong Biblia, there was no mention of Isaac being close to his father. Wala. Another family sickness ito, yung malayo ang loob ng anak sa ama. There was no mention of Isaac mourning for his father, though he mourned for his mother. Nung namatay ang kanyang tatay na si Abraham, ay dutifully inilibing niya. Period. No comment. Pero sabi sa Genesis 26:67, she, meaning Rebecca, became his wife, meaning Isaac's wife. And he loved her. And Isaac was comforted after his mother's death. Nakita niyo po na nung namatay ang nanay niyang si Rebecca, ay dinamdam na husto nitong si Isaac. Kaya naman, nitong si Jacob, brother. So, nitong si Isaac, tama nga. Kaya ang nangyari, nung namatay ang tatay niya, basta lang niya inilibing. Walang comment ang Bible sa kanyang nadama. Pero sabi dito, dahil nakapag-asawa siya, salamat na lang, siya ay nagkaroon ng ganang loob. He was comforted. Ibig sabihin talagang dinamdam niya ang kamatayan ng kanyang ina. There was no mention of Isaac developing to be a composed, confident, and reliable man. His father Abraham left the administration of his estate and arrangement for Isaac's wedding to a servant. Nasa Genesis 24 yan. Nung mamamatay na si Abraham, hindi niya kinausap personal ang kanyang anak na si Isaac. Ang kausap niya katulong. Sa katulong niya, ibinili ng buong kabuhayan niya. At sa katulong niya, ibinilin ang mamanahin ni Isaac at sa katulong niya ibinilin ang pagpili ng mapapangasawa ni Isaac. His father would not give Isaac his blessing in person. Hindi po sila nag-usap ng harap-harapan. The blessing was not given in person and his father would not trust Isaac to go to their homeland. Sabi kasi nung katulong, paano kung wala akong makita? Pwede ko bang dalhin itong anak kong si Isaac sa lupain ng iyong mga ninuno para siya mismo maghanap ng kanyang mapapangasawa? Genesis 24:6, Abraham snapped back, make sure that you do not take my son back there, Abraham said. Nainis siya. Hindi niya pinagkakatiwalaang umuwi sa kanyang pinanggalingang bayan ng sarili niyang anak dahil baka hindi na bumalik dito sa bayan na ito na pinuntahan niya. Remember, kasunduan lang nila ng Diyos na pumunta siya doon. Hindi kasama si Isaac sa kasunduan na yon. Hindi siya nagtitiwala na itutuloy ni Isaac ang pamamalagi doon sa promised land. At kung titingnan po natin ang buhay ni Isaac, Isaac's most important moments were spent lying down. Una as an offering to be killed and burned. At nung nagsasara na ang kanyang buhay, as a blind, bedridden old man longing for some barbecue. Both instances were scary and he was always at the brink of death.
Yung ating minamalaki na si Isaac, dalawa ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, pareho nakahiga. Una, bilang isang offering, nakatali, helpless, at ngayon naman, bulag, nakatali rin sa kanyang kama ng kanyang katandaan at kanyang karamdaman. Isaac also did not display keenness in judgment. Pagka po i-analyze from a psychological point of view and sociological point of view, makikita natin na hindi na-develop yung character. Nagsuspetsa na siya na hindi si Esau yung pumasok sa kanyang silid, sa kanyang tent, pero kinain pa rin niya yung dinalang pagkain at ibinigay pa rin niya yung blessing. Genesis 27:22-27. Jacob went close to his father Isaac, who touched him and said, "The voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau." He did not recognize him, for his hands were hairy like those of his brother Esau. So he blessed him. "Are you really my son, Esau?" he asked. "I am," he replied. Then he said, "My son, bring me some of your game to eat, so that I may give you my blessing." Jacob brought it to him, and he ate, and he brought some wine and drank. Then his father Isaac said to him, "Come here, my son, and kiss me." So he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, "The smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed." Nakita niyo po yung namamagitan sa magkamang ito. They were very close. Talagang hinahalikan ni Abraham ang kanyang anak na si Esau. Hindi natin alam kung hinahalikan din niya ang kanyang anak na si Jacob. Pero nung pumasok siya, sino yan? "Ako po, ang inyong anak na si Esau." Sabi ng matanda, "Boses ni Jacob. Lumapit ka sa akin." At hinawakan niya ang braso. Hindi ba? Nagsuot nga ng damit ng hayop sa braso para pag hinawakan ay mabuhok ang mahipo ng matanda. Sabi niya, balbo naman. Mabuhok. Parang ang si Esau. Kaya sabi niya, sige, kakain ako. Pero nagdududa pa rin siya. "Halika't hahalikan kita." Dahil aamuyin niya. Kung amoy kambing. Aba, amoy na amoy ng anak ko. Amoy na mga damong bagong putol. Amoy na mga bukid at amoy na mga parang. At ibinigay na niya ang kanyang pagpapala, maski meron siyang duda. Nakita ninyo na hindi ganoon katalas ang paraan ng kanyang pag-iisip. Nagdududa na, ibinigay pa rin ang kanyang pagpapala. Gaano karaming beses nangyayari sa buhay natin yan, mga kapatid? Dinadaya ang matanda na naghihingalo. Pinapapirma dahil malabo na ang mata. Pinapapirma na kung ano-anong mga bigay ng mga mana at mga papeles. Kaya nagbabakbakan na magkakapatid pagkatapos. Hawak-hawak na nung isa. Nakapirma na ang nanay. Tapos na ang kwento. Kumisa nga kahit patay na, pinapa-thumbmark pa no? Mga dayaan na magkakapatid, nagmumula sa mga pamilyang ito. Kaya natin pinag-aaralan. The thought of his father's willingness to sacrifice him could have scarred him for life, meaning Isaac. It could have alienated him from his father irreparably and rendered him as an underdeveloped man. It is a probability. Pero tatandaan po natin na kung diyayaman ni Jacob, si Jacob may nadaya ni Leah at ng tatay nitong si Laban, nauna namang nang daya itong si Jacob, dinaya ang kanyang kapatid at dinaya ang kanyang kuya. So pabalik-balik lang ang problema. Ang tanong, why would Abraham offer Isaac? Kung totoong dinamdam ni Isaac na siya na-offer at hindi naman nag-comment ang Bible, pero ipinakita natin na sa atin na wala naman silang close moments later on, hindi na-develop ang kanyang personalidad, malapit siya lali sa kanyang mga magulang, nakikita natin na ano kaya ang problema? Why would Abraham offer Isaac to begin with? Siyempre, ngayon dinadakila natin yung ginawa niya as an example of faith. Pero kung kayo yung Isaac, ikatutuwa niyo ba yun? Kung kayo yung nanay, ikatutuwa niyo ba? Meron nga mga mag-asawa, sasabihin ng lalaki, ang lahat ng negosyo natin, dear, ibibigay natin sa missions. Huwag naman, dear. No? Kahit makadyos yung babae, hindi pa rin papayag. Sa palagay niyo ba, papayag halimbawa itong si Sarah na yung anak niyang si Isaac ay ialay sa Diyos? Sa inyo siguro, si Ismael lang. Yun ang kuya, yun ang ialay mo. O kaya, iba na lang, mga katulog na lang natin. Siyempre, ang nanay, magiging nanay yan. Ano? So, tingnan na po natin ang isa pang maaaring problema ng Genesis families, a Genesis family sickness, and this was Abraham's distance. Malayo itong si Abraham Pag tinignan natin, hindi siya naka-attach.
Abraham has not shown himself to be a sentimental, doubting, and affectionate relative. Hindi natin nakita na ganun siya ka-sweet, na tatay, na asawa, na kamag-anak. Unang-una, nung tinawag siya ng Diyos na iwan ang kanyang sariling bayan, he left his family and clan and country without any hesitation. Nasa Genesis 12. Ganun na lang. Of course, we now glorify that brand of faith and make it a model, and by which standard, by the way, many of us feel like dismal failures. Abraham separated with his relative Lot on very practical grounds. Kulang ang mga pagkain ng mga hayop nila at hayop ni Lot. Kulang ang tubig para sa kanyang mga alaga at alaga ni Lot. Naghiwalay sila kahit sila na lang ang natira magkamag-anak sa isang foreign land. Nasa Genesis 13, 8-9. Ganun na lang, no sentiment. At nung nanganganib ang kanyang buhay, Abraham denied his marriage to Sarai and gave Sarah his wife to Pharaoh and to King Abimelech. 2 beses niya ipinamigay ang kanyang asawa. Nasa Genesis 12 at Genesis 20. Sa takot niya na siya ipatayin dahil maganda ang kanyang asawa, sabihin mo kapatid kita ha, at pag hiningi ka, buong puso ka pupunta kaysa na mapatay ako. At ganun nga ang nangyari. Kung kayo si Sarah, ikatutuwa niyo ba? Ganun na lang. How would Sarai had felt? This lying, by the way, later was imitated by his son Isaac when he denied his marriage to Rebekah. Kung ginawa ng tatay, gagawin din ng anak. Genesis 26, 6-7, Isaac stayed near Gerar. When the men of that place asked him about his wife, he said, "She is my sister," because he was afraid to say, "She is my wife." He thought the men of this place might kill me on account of Rebekah because she is beautiful. Kaya yung sinasabi nila, like father, like son, malaki ang tendency mangyari. Kung 2 beses ipinamigay yung nanay niya, ng tatay niya, ito naman siya, ipamimigay din niya yung asawa niya. Abraham also was willing not to have a son by Sarai. Nung naiinip na siya, sabi niya sa Diyos, kahit naman hindi na ako magkaanak kay Sarai, okay na, i-bless niyo na lang po si Ismael. Dahil alam natin si Ismael, naging anak niya sa katulong ni Sarah. Genesis 17, 17-18, Abraham fell face down, he laughed and said to himself, "Will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? And Abraham said to God, "If only Ishmael might live under your blessing." Sabi niya, kung pwede na sa inyo si Ismael, yun na lang, okay na, good na. Huwag na, hindi ko na kailangan magkaanak pa. At kung ito'y nalaman ni Isaac, na willing na ang kanyang tatay na hindi na magkaroon na iba pang anak, hindi na siya ipapanganak, ano kaya ang naging sugat nito sa kanyang damdamin? Para rin maging sugat sa damdamin ng mga anak na, alam niyo, pinaabot-abot pala kayo ng nanay niyo na nagbubuntis siya, kaya nagkaganyan-ganyan kayo, kung ano-ano nangyari sa inyong katawan. No? Ano ang nararamdaman ng ganong mga anak? Abraham sent Hagar and Ishmael to the desert. Matapos mag-isip itong Sarah na anakan ng kanyang asawang si Abraham, ang kanyang maid na si Hagar, at nung nagkaanak na nga, at yumabang naman yung Hagar, sabi ng Sarah, palayasin mo yung mag-ina na yan, ha? Palayasin mo yan, paalisin dito, itapon sa disyerto. Genesis 21, at ginawa naman yun ni Abraham. Pinabaon na lang na koting tubig at lakad na ang mag-ina. Kung hindi pinaghimalaan ng Diyos, namatay sa disyerto. Abraham willingly agreed to offer Isaac as a burnt offering without pleading for him and for Sarah. Sasabihin natin, pananalig. Pero bakit naman nung sisirain ng Panginoon na kanyang huhusgahan ng Sodom, nakiusap ng puspusan ito si Abraham para sa mga taga-Sodom? No? Bakit ngayon hindi siya nakiusap para sa kanyang sariling anak na si Isaac at hindi siya nakiusap para sa nararamdaman ng kanyang asawang si Sarah? We glorify this brand of faith, but we are not told by the Bible. Mas ikinatuwa kaya ng Diyos kung nakiusap din si Abraham para sa kanyang anak at para sa kanyang asawa. Dahil ang nakakapagtaka, nagawa niyang ipakiusap ang mga taga-Sodom na talaga namang lubos na masasama, pero nagsawalang kimbo na lang siya nung si Isaac ang hiningi. No? Siyempre, hindi lang si Isaac ang masasacrifice, pati yung ina nun. Nasa Genesis 22. Ganon na lang, what did Isaac think? What did he feel when the whole weight of this reality came crashing down upon him? Abraham did not deal personally with Isaac concerning his inheritance and blessing, and even his marriage. Why? Hindi na natin kayang alamin dahil wala nang history ang tatay ni Abraham. Hanggang doon na lang ang record. We can no longer offer any attempt at knowing more because family history stops going back with Abraham
In fact, family history starts moving forward with him. That is a Genesis given. Nandun na yun, tatanggapin na lang natin, wala na tayong magagawa. Ang mahalaga ay pag-aralan yung pathology ng Genesis family problems and the Genesis family feuds. Because, brothers and sisters, buhay na buhay pa si Abraham. Tumingin kayo sa paligid nyo. Nandyan pa si Sarah, nandyan si Rebecca, nandyan si Jacob, nandyan si Esau. No? Nandyan ang mga Leah at mga Raquel, mga asawang nag-aagawan ng trono, nagpapaligsahan, mga panganay at mga gitna at mga bunso na nagtutunggali, nagseselosan, nagbabangayan, buhay na buhay pa. Sa palagay nyo, kaya sila pinag-aaralan natin? Oh no. Ang pinag-aaralan po natin ngayon ay ang mga sarili nating pamilya. The family feuds and problems with the Genesis originals could have been caused by, number one, distance. Sinusuri na natin. Let us give ourselves a license to study the pathology, especially the psychological and the sociological pathology of these family sicknesses. Distance that almost smelled of unattachment. Malaki po ang mga problema kapag ang mga tatay ay malayo ang loob sa kanilang mga anak. Ang nangyayari ay ginagaya ng anak, nalalayo din ang loob sa ama. Nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng distance. Many fathers ache to embrace and kiss their sons, but they don't do it. Many sons ache to embrace and kiss their fathers, but they don't do it. Why not? What's wrong with that? Nakita niyo po si Abraham, sabi, anak, ikaw ba si Esau? Halika't mahalikan ka ng tatay. Pero maraming mga tatay, lalo yung mga nakaraang generation, ngayon nga, mas liberated ang mga tatay Mas mapagmahal, mas expressive. Pero ang mga tatay nung araw, parang nabawasan ang pagkalalaki nila pag yumayakap ng anak. Kung anong bilangguan ang pinagpiitan sa puso ng napakaraming mga ama. Kung anong mga kadena at gapos ang nagtali sa kanilang mga kamay na hindi sila makatapik-tapik o mga kalayakap ng kanilang mga anak, lalo't mga lalaki ito. Distance is one of the problems that we see. And another is weakness of character. Mga kahinaan ng loob. Yung ba namang ibibigay mo na lahat yung pagpapala mo dahil lamang kumain ka ng isang bowl ng lentils o munggo? Ibibigay mo na ang lahat-lahat ng pabor mo dahil napakain ka ng konting barbecue? Weakness of character, misplaced sense of proportion, and justice. At sa mga pamilya po ngayon, nangyayari lang yan. Bakit ang laki-laki po ng mamanahin ni ate? Kasi nung araw, yan ang lagi nag-uuwi sa akin ng puto bongbong. Yan ang nagbibigay talaga sa akin ng pleasure. Kaya moral lesson, uwian nyo ng puto bongbong ang mga nanay at tatay nyo. Kung ayaw yung mapuwera kayo sa mga manahan. No? Hindi yung pagka may sakit, wala kayo. Konti ang iba ang nag-aalaga. Pag namatay na, nandun na kayo. Kinukuha nyo na yung mana. Ang dami rin mga kamalian at katiwalian ng mga anak. Kaya ang mga magulang nila napipilitan magkaroon ng mga paborito. Sino ba ang paborito ng magulang? Ito yung malapit sa kanya, yung lagi ding nagbibigay sa kanya ng pleasure. Dahil ang magulang ay tao. No, kahit pa magulang ka, gusto mo maging patas, hindi talaga nangyayari yon. Kung sino yung mas nakakahipo sa iyong puso at nakakakiliti sa iyo, lalong naglalagay ng mga entrega sa iyong bulsa, natural, paborito mo yan. Marami rin namang anak, kaya hindi paborito. Paano? Palasagot, mga basagulero, mga butangera, mga tamad, mga bulagsak. Paano ka magiging paborito? No? Kaya tinitingnan natin yung mga sakit ng lahat, hindi lang ng isang grupo. Another problem here is flawed character due to lack of love and affirmation. Hindi naman po tiniyak ng Bible na tama yung conclusion natin na hindi nga naging responsable at mahusay itong si Isaac dahil sa nangyari. Pero kita nyo, pinapakita naman ng mga verses. Bagamat hindi tahasang binanggit, very politely, pero kita nyo, magkalayo ang loob nila. Yung katulong pa ang nasa pagitan ng magama. At kung minsan ang mga batang lumalaki na nagdududa kung sila'y mahal, o kaya tiyak nilang hindi sila mahal, nasisira ang pagkatao. Kaya napakarami mga babae na lumalaki na walang ama o kaya malayo ang ama na kung kani-kaninong mga butangero nakikipagnobyo kasi gusto nila yung mga para mga kaya sila ipagtanggol, yung may mga baril dito, yung may mga balisong dyan, yung may mga muscle-muscle. Yun ang gusto kasi parang lumaki siya na walang fatherly protection. At marami din mga lalaking anak ang hindi lumaki kasama ang tatay. So ano nangyayari sa lalaking anak na ito? Naghahanap ng papa. Kasi lumaki walang papa. No?
So, kung ano kasing kulang sa iyo sa kabataan mo, kadalasan buong buhay mo tumanda ka na lang, hinahanap mo pa at di mo naman matagpuan. So, napakalaki ng mga pananagutan ng mga magulang na punuin ang mga pangangailangan ng kanilang anak. No? Lalo po ngayon, ang ating overseas Filipino worker phenomenon, nakalahati lang ng magulang ang nasa bahay, kung minsan parehong wala. Ano kaya ang social cost niyan na babayaran ng mga darating na saling lahi? Ano kaya ang napakalalim na sugat na uukitin niyan sa puso ng ating lipunan? Kasi policy ng gobyerno natin, i-export na lang lahat ng tao dahil hindi nila malutas at hindi nila mabigyan ng mga hanap buhay dito. Hindi nila malutas sa mga suliranin natin. Export tayo ng export. At inuuto-utupan ng mga new heroes kasi kailangan natin yung kanilang mga remittance. Pero nasusukat ba't nakikita natin yung social cost? Yung binabayaran na kulang sa mga bata na lalaki na mga magulang hindi nila kasama? Hindi po natin sinisisi yung mga OFW. Pero ang ating estado na dapat ay hindi policy na mag-export ng tao. Dapat ay patibayin ang ating bansa, patibayin ang ating mga ekonomiya, at nandito ang ating mga manggagawa, at ang pupunta dito yung mga gustong ma-enjoy ang ating services and goods. Pero hindi yon. The easy way out is to export the people so that they will send in the money that our government will misspend in its frivolity and foolishness. So ang ganyan ang nangyayari sa ating bayan, ang nagbabayad ang mga pamilya. Flawed character due to the lack of love and affirmation. Kaya dapat lang na kung sino naman yung natira ditong magulang o lola, punan talaga ng pag-ibig, sapagkat yun ang kalagayan natin ngayon, isang masaklap na katotohanan. Another problem in these Genesis families was selfishness. Pagiging makasarili, sa kagustuhan na makamit ang ninanais, kahit na masira ang relasyon sa magulang at sa sariling kapatid. Disunity between husband and wife. Nakita niyo si Rebecca kung paano nakipagkampihan sa kanyang anak para dayain ang sarili niyang asawa. Ayaw ng tatay pag yung nanay ang kasama, payag. Ayaw ng nanay pag yung tatay ang kasama, payag. Nagkakaaway-away ang mag-asawa, samantalang dapat united ang stand nila. Nag-uusap sila, itong papayagan natin, itong hindi. Kahit ikaw ang kausap, kahit ako, pareho dapat tayo ng sinasabi. Hindi yung pinag-uumpugan tayo ng ating mga anak, dinidivide tayo para kung kanino sila may papakinabang, doon sila nakasama. This unity between husband and wife must be solved. Dapat ang mag-asawa ay may policy kung anong papayagan nila at hindi, at pareho sila nagsusuporta sa pasya na yon. And of course, ang pinakatalamak na problema ang nakita natin sa Genesis, favoritism. Pagtatangi ng isang anak higit sa iba. Siguro dahil tayo'y tao, hindi na may iwasang meron kang mas itinatangi kahit konti. Pero kailangan bang ipagsigawan? Kailangan bang ipaghalandakan mo sa balat ng lupa? Na walang kwenta sa lahat ng mga anak mo ngayong namatay na yung isa? Anong kanilang iisipin? And jealousy also is a problem. Sapagkat nagselo si Sarah kay Ismael, at ito namang mga anak ni, mga kapatid ni Joseph ay nagselo sa kanya. Dahil paboritong-paborito siya ng tatay. Alam niyo kung minsan yung paborito natin, pinapahamak din natin eh. Kasi naikakainisan ng lahat. E paano kung wala ka na sa balat ng lupa? Anong gagawin ng mga naiinis sa kapatid doon sa kanilang kapatid na ginawa mong paborito? And of course, another problem is anger and thirst for revenge. Nagalit ang mga kapatid ni Joseph sa kanya. Masyado ring one-sided ang pagtingin natin sa kwento ni Joseph, no? Pero ano kaya ang mga iba pang mga namagitan dahil gano'n talagang sobrang naging galit nila to the point na ibebenta nila para maging alipin sa isang malayong bayan. But of course, that never justifies. Anger and thirst for revenge in the family is cancerous. Of course, there was deception, pandaraya. Hindi ko na kailangang ulitin pa ang mga dayaan na nangyari sa magkakamag-anak na ito. And greed. Kasakiman. Kumisan kasakiman sa malalaking bagay, kumisan man sa maliit lang na bagay, katulad ni Esau, isang bowl ng pagkain, ibinenta na yung birthright niya. Ito naman kapatid, isang bowl lang ng pagkain ang ibinayad niya sa birthright ng kanyang kapatid. Ginipit niya sapagkat nagugutom. May mga magkakapatid nang gigipitan pa ha. Yung kapatid mo, yung asawa niya, na bayaw mo, may sakit, isinasangla sa yung lupa, babaratin mo pa. Samantalang dapat ka, bigyan mo na lang yun kung may bibigay ka dahil kapatid mo. Nagbabaratan pa ang mga magkakapatid. And there is pride and arrogance. Ito po ay isang angle na dapat nating tingnan kay Joseph. Dahil sobra niya ipinagmalaki yung kanyang multicolored coat, ipinagyabang.
At ipinagyabang din naman niya ang kanyang mga panaginip na ang kanyang mga kapatid ay lahat ay magbabaw sa kanya. Kaya ganoon ang pagkakainis sa kanya. There must have been some responsibility on Joseph's side why he was hated so much. He was bragging about his being favored, and he was bragging about his father's love for him. And of course, there was unkindness. Natiis ng mga anak nitong si Jacob na nagluksa siya ng nagluksa para sa isang anak na buhay naman pala. Natitiis natin kung minsan niyang ganyan eh. Minsan meron tayong inililihim sa isang tao na kung sinabi na lang natin sa kanya yung totoo, nakalaya na sana siya. At yan ang tema ng lahat yata ng telenovela. Laging meron isang tao nakakaalam kung sino ang tunay na magulang nino. At kutakot-takot na pagdurusa ang dinanas ng lahat dahil hindi alam nila kung sino ang tunay na anak nino at sino ang tunay na magulang nino. No? Yun na lang naman, wala nang ibang kwenta yung mga telenovela na yan. Yun lang ang kwento niyan. Sa dulo, siyempre malalaman, magyayakapan, ending. Hindi ko alam kung ba't pinapanood nyo pa. Mga pagsasayang ng panahon. And of course, there was another problem there, opportunism. Pinagsamantalahan ang pangangailangan ng kapatid. Katulad ni Jacob, nangailangan ng kanyang kapatid, kinuha niya ang birthright, kapalit ng pagkain. Kayo po ba may pinagsasamantalahang kapatid? Kung umangat-angat kayo ng konti sa buhay, pati yung minana niyang hikaw sa nanay niyo, gusto niyo pang mabawi dahil may utang siya sa inyo, hindi niya nalang hayaang isabit niya sa tenga niya, total luma na. Merong mga kapatid na sobrang sakim, sa kanila na napuntang lahat. Parang hindi na sila kadugo. Na humaling na sa sariling asawa at sariling anak, nilimot yung mga kapatid na kasama niya galing sa iisang bahay bata lang. And there was the usurpation of inheritance and birthright. And there was also injustice. Alam niyo po itong si Jacob, ang isa niyang anak na si Dinah ay nagahasa, pero wala siyang ginawa para ipagtanggol o ipaghiganti, sapagkat anak ni Leah, hindi niya paborito. Kaya mga kapatid kay Leah, nagalit sa sarili nilang ama. Genesis 34:5, when Jacob heard that his daughter Dinah had been defiled, his sons were in the field with his livestock, so he kept quiet about it until they came home. Nanahimik lang yung tatay. Dinah was Leah's daughter, a non-favorite wife. At si Jacob, no? Ano po ba ang kanyang naging injustice din kay Reuben na kanyang tunay na anak na panganay? Kay Joseph niya ibinigay yung multicolored coat. Genesis 37:3-4, Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age, and he made a richly ornamented robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him, and they could not speak a kind word to him. Akala niyo ba binigyan lang ng balabal? Maaring higit pa sa balabal ang ibig sabihin nito. A multicolored decorated coat could mean the family mantle of authority na ibinigay nitong si Jacob, hindi sa panganay niyang si Reuben, kundi sa pangalawa sa bunso na anak niya na si Joseph. Natural lang naman ibugho at magalit yung mga nauna at matatandang mga kapatid. Learn from the pathology of Genesis families, of Genesis family feuds and problems. Many family problems are generational in the making. Mga kapatid, usually pag babaero ang lolo, babaero ang tatay, ikaw ba magiging babaero na naman? Para maging babaero na naman yung anak mo at hindi na malutas-lutas lahat ang problema ng pamilya nyo, paulit-ulit na lang. Pag lasenggo ang lolo, lasenggo ang tatay, lasenggo ikaw, lasenggo na naman ang anak mo. Many family problems are genetic. Pag chismosa ang nanay, chismosa din yung anak, chismosa yung apo. Kaya wala namang bago. Kung tutusin yung mga problema ng pamilya, puro recycled. Para bang wala na tayong kakayahang matuto mula sa mga karanasan, pagkakadapa, mga pighati at mga kabiguan ng mga nauna sa atin. Many family problems are caused by parental distance and favoritism. Hindi pa ba natin nakita kung paano nag-play favorites ang lola, paano nag-play favorite si mommy, tas ikaw na naman, may favorite ka naman. Those concerned should identify their own faults and weaknesses and responsibilities and change their ways. Kailangan mga kapatid, kung nakita ninyo na may kabulukan ang inyong mga lahi at lahat ng lahi ay meron, promise, lahat, tigilan na. Huwag nang ituloy pa. Isaiah 59:12, for our offenses are many in your sight,
and our sins testify against us. Our offenses are ever with us, and we acknowledge our iniquities. Kailangan po nating kilalanin ng ating mga pagkakamali. Lalo't matanda na tayo, pinakamagandang panahon na kilalanin yan para makapag-iwan tayo ng mas magandang halimbawa sa mga may mahaba pang buhay na tatahakin dito sa mundong ibabaw. Jeremiah 7:5-7, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, "If you really change your ways and your actions and deal with each other justly, then I will let you live in this place." Hahayaan ko kayo magkaroon ng payapang buhay kung kayo magbabagong loob, kung iibahin nyo ang estilo ng inyong pamumuhay. Brothers and sisters, do not pass on to the next generation the sickness of a bloodline. May mga pamilya, lagi may mga incest. Tigilan na yan, huwag nang ipamana sa sasunod na saling lahi. May mga pamilya, mga sugarol, na ibenta na ang lahat dahil sa kasusugal. Tigilan na yan, huwag nang ipamana sa mga bata na mapapanood na naman ng ganitong mga sirkos at mga moro-moro pagkatapos ay gagayahin nila sa sarili nilang buhay. Yung mga alitan ng mga angkan, mga tampuhan ng mga lola at lola, ng mga magulang at mga tiya-tiya, huwag nang gawin na magkakapatid dahil kokopyahin na naman ng magpipinsan later yan. Paulit-ulit na lang. Deuteronomy 1:35, "Not a man of this evil generation shall see the good land I swore to give to your forefathers." Nung pong pinangakuan ng Diyos sa mga Israelite na pupunta sila sa lupang pangako dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, 40 years silang nagpaikot-ikot sa isang lugar na dapat 1 linggo lang natapos na nilang lakbayin. Dahil inubos ng Diyos yung isang generation na matatanda na para hindi na nila madala sa promised land ang masasamang bisyo ng kanilang lahi. So puro mga bata lang ang pinayagan na pumasok sa promised land. Now, victims should understand their predicament, and victims should also understand their victimizers. And then, rise above their wounds, their pain, their sorrows, and not take revenge. Kung tayo po yung mga biktima, unawain natin ang kalagayan natin, unawain natin yung mga nambiktima sa atin na sila yung marahil yung mga biktima rin ng mga nauna sa kanila. At putulin na natin ang cycle. Huwag na tayong maghiganti. Dahil ang paghihigantihan natin, magkakaroon din ng sugat at sila man ay maghihiganti sa kanilang panahon. Kaya kadalasan yung mga batang pinalaki sa violence, pagka naging magulang, nagiging violent din. Hindi po violence na yung tinutugtog, ha? Yung karahasan. Pagka pinalaki mo ang bata sa musika, hindi ba? Mahilig din sa musika. Pag pinalaki mo na yung mga tatay, laging nagbabarikan dyan, lagi yung mga tagay-tagay. Ganon din ang kultura nila. So, mga young parents at magiging magulang pa lang, napipili nyo kung ano ipapamana nyo ugali sa inyong mga anak. At huwag nang paghigantihan pa. Consciously or unconsciously, yung mga nakasakit sa atin nun. Kasi hindi na matatapos yung cycle of violence. Romans 12:19, "Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord." Huwag maghiganti. Hayaan ng Diyos ang kumilos. So uproot possible anger at your family, at your parents and elders, even at your brothers and sisters. Kung may nakatanim pong galit sa inyong puso, sa inyong magulang, sa inyong mga kapatid, bunutin nyo na yan. May nalalabi pang panahon para gumaan ang inyong loob, sumaya ang inyong kalooban, ang inyong buhay, at makapagbigay tayo ng mas magandang halimbawa sa darating pang mga henerasyon. Ang patuloy na paghihinanakit, ang patuloy na pag-iingat ng mga sama ng loob ay hindi mabuti sa lahat ng sangkot. James 1:20, "Man's anger does not bring about the righteous life that God desires." Pag may kinikimkim kang galit, lalo't puot, pagkamuhi, pagkasuklam, hindi ka pwede maging mabuting tao. Sapagkat ikay paghaharian ng lahat ng mga masasamang kaisipan. Stop the trend. Kung yan ang trend ng ating mga lahi, tigilan na yan. Isaiah 1:16-17, "Stop doing wrong.
Learn to do right. Learn to transcend family history, family genes, and even family practices. Si King Hosea galing sa isang sa mangangkan, pero nagpasya siya na magiging iba ang kanyang pamamalakad sa buhay. 2 Kings 22 verse 2, he did what was right in the eyes of the Lord. Hindi niya ginawa yung nakaugalian, hindi niya ginawa yung nakahiratian, hindi ginawa niya yung likas o kaya hilig. Ginawa niya kung anong marapat, kung anong tama sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, kung ang pamilya ninyo ay imperfect, huwag na kayong magdramang bukid. Every family is imperfect. Every family is damaged. And nearly every family is dysfunctional. At hindi naman siguro malabis tingnan na yung pinagmulan ng lahat ng mga pamilya, si Adan pa lang at si Eva na nagsisihan nung napahamak na, alam nyo na may pagmumulan ang gulo ng mga pamilya. Hindi tayo nag-iisa sa ganitong mga bagay. Ang mahalaga, kilalanin ng problema at magpasyang ito'y wakasan. At pwedeng-pwede because we can seek renewal in the Lord Jesus Christ. Sa dugo ni Jesus, nahuhugasan ang lahat ng kasalanan ng mga saling lahi, maging mga sumpa na minanapa mula sa mga kanununuan. Sa dugo ni Jesus, nahuhugasan ang sarili nating mga kasalanan at nagkakaroon tayo ng isang bagong puso, bagong isip, bagong pagkatao, bagong hinaharap, bagong daigdig. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Sa Panginoong Yesus ay maaaring magbukas ng isang panibagong pahina ng ating buhay at pahugasan sa Kanya, ilibing sa libingan ni Jesus ang mga kapintasan ng mga pait, ng mga kabiguan ng ating lahi. Rebirth, renewal, and hope in the Lord Jesus Christ. Ama namin sa langit, kami po'y nagpapasuri sa inyo kung anong uri ng mga suliranin mayroon kami. Kung kami po ba ay biktima o kami nang bibiktima o kaya sabay na biktima kami at nang bibiktima pa ng aming mga kamag-anak. Ipakita niyo po sa amin, Panginoon, ang ugat ng aming mga pagdaramdam. Ipakita niyo sa amin ang ugat ng aming mga panibugho, galit, maging ng mga kapintasan at kahinaan ng aming karakter. Nais naming samantalahin ang pagkakataong ito, O Diyos, na humingi sa inyo ng paglilinis sa mga kamali naming ginawa bilang miyembro ng pamilya. Humihingi kami na sa inyo, Panginoon, ng panibagong lakas upang maituwid ang mga kamalian at makapamuhay ng mas tama. Tunghayan niyo kami, Panginoon, maaaring may mga tao dito na ang consideration nila sa sarili, biktima ng mga kamag-anak. Mga kapatid, yumuko tayo sa Panginoon. Kung meron sa atin ngayon na maituturing niyo ang inyong sarili na biktima, na damage, na mga kamalian, ugali, pamamaraan ng inyong mga kamag-anak. At hanggang ngayon, daladala niyo pa yung hinanakit. Daladala niyo pa yung masamang bunga. At gusto yung makalaya na ngayon mismo. Nais kong tumayo kayo. Hihingi tayo sa Diyos ng kalayaan. Hihingi tayo sa Diyos ng paglilinis. Hihingi tayo sa Diyos ng panibagong lakas, ng kakayahang magpatawad. Any one of you who think that you have been damaged by your relatives and you want to be free from such ill feelings, you stand up. Yes, praise God sa mga tumatayo. Huwag sayangin ang tawag na ito. Hindi aksidente ang appointment natin sa Diyos. At hindi naman tayo nauna na yung mga tao sa Biblia. Magugulong mga pamilya, mga nasaktan, mga nabigo, nagdamdam, naghinanakit. Subalit merong Diyos. May Panginoong Hesus tayo. Nais natin maaaring lapitan ngayon upang tayo bigyan ng panibagong simula. Kung nais ninyo na manalangin sa Diyos upang mapalaya na tayo sa mga bad memories, anger, resentment, stand up because the Lord is here. And the power of the Lord can renew us. Mananalangin tayo kung may nais pang tumayo. Kilalanin ninyo na may dinaramdam kayo't dala-dala. Panginoon, sa pagtayo na yung mga anak, kayo lang ang nakaalam kung ano ang ipinagdaramdam, kung ano ang daladalang mga kabigatan.
Una, Panginoon, humihingi kami ng tawad sa mga naging maaring kasalanang nagawa namin dahil kami naging biktima bilang reaksyon sa pagiging biktima. Ihingi niyo, kapatid, ng tawad kung meron kayong mga nagawang kasalanan dahil sa inyong mga pagdaramdam. Hindi na natin pinag-uusapan kung kasalanan ba ng iba ang inyong pagdaramdam, pero ang point, dahil sa pagdaramdam, nagkasala tuloy kayo. Ihingi ng tawad sa Diyos ngayon. Hindi ko pwedeng dalanginin yan kayo, dapat ang manalangin sa ilang saglit ng katahimikan. Ipatawad mo, Panginoon, sa iyong mga anak ang mga inihihingi ngayon ng tawad, di man maisa-isa at mabanggit ang lahat. Patawarin mo ang mga anak mo na dahil sa mga pagdaramdam at galit at hinanakit ay nagkasala rin at nakagawa rin ng mali. At sa pagpapatawad mo, Panginoon, humihingi kami ngayon ng iyong gabay, patnubay. Hugasan mo ng dugo ni Jesus ang kasaysayan ng pinagdaanan ng iyong mga anak na ito. Pawiin mo sa kanilang isip, Panginoon, ang mga galit at hinanakit. Palitan mo ito ng kapayapaan, ng pagpapatawad, ng kabanalan, kagandahang loob. Isang himala ang hinihingi namin, Panginoon, upang matalikuran ang napakatagal ng kinalubugan ng mga putik, mga pusali ng galit, mga pagdaramdam, at maaaring paggawa rin ng mali bilang ganti sa mga maling tinatanggap. Bigyan mo, Panginoon, yung mga anak ng panibagong isip, panibagong buhay, panibagong pag-asa. At nawa, alang-alang sa dugo ni Jesus, O Diyos, ang mga kapatid na ito ay makalaya at magkaroon ng panibagong attitude, panibagong buhay, panibagong pananaw. Patuloy tayo sa diwa ng panalangin. Magsiupo kayo, mga kapatid, at lahat ay manatili sa pagkakayuko sa presensya ng Diyos dahil meron pa akong nais ipanalangin grupo. Kung sa sandaling ito, the Spirit explains to you and convicts you na meron kayo talagang nagawang mali sa inyong kamag-anak. At nais nyo na itong tigilan, nais nyo itong ituwid, at nais nyo rin makalaya sa patuloy na paggawa ng hindi tama sa mga kamag-anak. Tumayo kayo, tayo hihingi sa Diyos ng kapangyarihan. Isang tibay ng loob na tanggapin na may pagkakamali, subalit itong ganitong puso ang hinihingi ng Diyos upang tayo mapatawad at pagbaguhin. Praise God. Who else will stand and say, Lord, may pagkakamali ako sa aking mga kamag-anak, sa aking anak, sa aking magulang, sa aking kapatid, maaaring sa aking mga manugang, sa aking biyanan. Meron ako mga pagkakamali sa aking mga kamag-anak na nais kong kilalanin ngayon at nais ko, Panginoon, na palayain ninyo ako, patibayan niyo aking dibdib na hindi ko na ito gawin. O kaya kung hindi ko man ginagawa na ay makalaya na ako sa masama at masaklap na alaala nito. Isang araw ng kalayaan ito, mga kapatid, sa mga pinapahirapan ng ganitong damdamin, tumayo kayo, tayo lalapit sa Panginoon. Kilalanin na kailangan natin ang kanyang paglilinis, kilalanin natin na kailangan natin ang kanyang pagpapatawad at ang kanyang pagbibigay sa atin ng isang bagong puso. Kung meron pa sa inyong tinatawag ng Espiritong tumayo, huwag kayong magatubili. Tumayo kayo, mananalangin tayo. I'm going to ask God to bless you, to bless each one who stands. Ihingi natin ng tawad sa Diyos. Kung meron kayong dapat ihingi ng tawad sa sandaling ito, hindi nakakahiya na aminin na meron tayong pagkukulang. Hindi kahinaan na aminin na kailangan natin ng lakas ng Diyos. Humingi kayo ng tawad, mga kapatid. Hindi ko kayang ipanalangin yan para sa inyo. It must be personal. Salamat, O Diyos, sa Espiritu ng kalayaan na maaari kaming humarap sa aming mukha sa salamin para kilalanin na may dumi ang aming mukha. Meron kaming pagkakamali at pagkukulang. Sa paghingi ng tawad ng mga anak mo, Panginoon, anuman ang inihingi ng tawad, ito'y kayang linisin ng dugo ni Jesus. Kayang burahin ng mga sugat ni Jesus ang aming mga kasalanan. Lord, we declare that we are under your care and grace and we seek forgiveness and cleansing in the name of Jesus. At sa pagdadalangin ng mga anak mong ito, Panginoon, ako naman ay lumalapit sa iyo, alang-alang sa kanila na ipinagkatiwala mo sa iglesyang ito. Bahirin mo, Panginoon, at pawiin sa kanilang puso ang anumang mga masasamang gunita, ang anumang mga guilt feelings matapos sa kilalanin ng pagkakamali at humingi ng tawad. At ito, Panginoon, ipalitan nyo ng kagandahang loob. Enable your children to restitute, to correct, to pay for their errors. Maituwid ang mga liko, mabayaran ang mga kulang at mga pagkukulang, at magkaroon ng bagong puso, bagong attitude, bagong paraan ng pamumuhay. Panginoon, dinadalangin ko rin ang lahat ng mga anak mong narito ngayon, nakatayo man o hindi, na may masamang ugali. Na may ugali na nakakasira sa pamilya, nakakagulo, nakakapagpalala ng mga alitan at mga hidwaan. Sinusuko namin sa aming mga sarili that we may be called children of God, therefore agents of peace.
Turuan mo kami, Panginoon, na sa halip na kami maging dahilan ng mga gulo sa mga pamilya, kami maging mga tulay, kami yung mga maging ambassador, kami maging daanan ng pagpapala mo para sa aming mga angkan. Panginoon, release unto these people power from above. Open the windows and floodgates of heaven, and let your blessings flow to these people who stand before you, so that they may live lives worthy of your calling, and so that they may correct the errors of the past, and they may benefit from a righteous living from here on until they see you face to face. Dalangin namin, Panginoon, na madakila kayo sa mga nalalabi pang buhay ng iyong mga anak. Patuloy tayo sa diwa ng panalangin, magsiupo kayo mga kapatid. At sa ilang saglit pa ng katahimikan, makipag-ulayaw tayo sa Espiritu ng Diyos. Ano ang sinasabi sa bawat isa sa atin ng mga mensahe mula sa gulo ng mga pamilya sa Genesis? Napakamatapat ng Biblia, hindi pinagtakpan ang mga pagkukulang at kahinaan ng mga karakter na ito upang kapulutan natin ang aral. Hindi sila mga halimbawa ng buhay. Only Jesus Christ is our model. Bagamat may mga bahagi ng kanilang buhay na pwedeng magsilbing halimbawa, ang buong buhay at buong pagkatao nila ay hindi modelo sa bawat aspeto nito. Tingnan natin kung ano ang ating mga kapintasan at kahinaan na nasalamin sa kanilang buhay at isuko natin ito sa Diyos. Leave this hall, leave the holy presence of God in this assembly, a new person. Handa na magbago at magpabago, at handa na ituwid ang mga kamalian at tumanggap ng pagtutuwid. Ama, patuloy niyong kausapin ang iyong mga anak, and may your blessings abound, first in the hearts of those who are here, hearing your message, and then to all of the families in which they belong. Bless your people. Speak to each one of us.